first time ko na mag-unbox ng ganito or mag-review ng ganito kalaking battery. 12 volt nga siya pero 314 AH yung kanyang capacity. It's a massive capacity. Sigurado matatagalan tayo sa capacity test nito. Ayan, so from watt cycle siya guys. Ayan o. So hindi na natin patatagalin. Buksan na natin, ilabas na natin yung laman. Iyon o, dumikit na sa lamesa. So ito guys ay nabuksan ko na siya kaya siya may tape. Pero mas maganda pa rin talaga, makita niyo yung pagbukas natin. Kasi lahat ng dumadating sa akin, chinecheck ko muna kung maganda yung status, hindi pa siya nasira sa biyahe. Okay? Iyon o. First time ko na ganito kalaki yung capacity guys. Mostly kasi ay 100 AH, ganun lang. 200, pero ito ngayon, grabe, ang taas ng capacity. So meron siyang user manual. Eto. Marami siyang variant guys. Ayan o. May 50 AH ang pinakamataas. Ito may mas mataas pa pala. 314 AH lang to, pero meron pang 628 AH. Ayan, 12 volt, 628. So ito, yung battery. Ganito pala ha. Sandali, hanapin natin yung tornilyo. So meron siyang kasamang tornilyo. Yun yung ingatan natin kapag i-unbox. Kasi hindi siya matanggal ng gano'n. So, itataob na lang natin. Ayan o. Ayan o. Pero dito na yung mga additional detail. Kasi nga nakasulat na mismo sa battery. So, yan siya guys, yung battery ni Watt Cycle. Malaki siya guys, yan o. Yan yung kamay ko. Pero mas maganda sukatin natin. So, kanyang haba ay nasa 13.5. Then, yung kanyang kapal ay nasa 7.5 inches. Then, yung kanyang tangkad ay nasa 10 inches. Yan. So, malaki siya guys. Malaki. Napakabigat. So, yan yung kanyang brand, Watt Cycle, 12 volt, 314 AH, equivalent of 4,019 watt hours. Ang laki, di ba? Grabe, ang tagal nitong i-capacity test. Tapos ang ginamit nilang BMS dito guys ay 200 ampere. Iyon, tapos ito yung kanilang website. So, itong pinadala sa atin ni Watt Cycle ay Smart Mini. Ayan, pwedeng i-connect sa Bluetooth. Ayun, so wala kayong makikita dito na mga meter kasi nga pwede na natin i-connect sa ating cellphone for monitoring. So maganda yon, di ba? Laki, ang bigat. And dito sa side ay nandito pa yung kanyang additional information about sa kanyang model, 12 volt, 314 AH. Nominal voltage ay 12.8 volt. Capacity ay 314 AH, tapos energy ay 4,019.2 watt hours. Tapos yung kanyang manufacturing date, importante yan. Fresh na fresh. 2025-08-01. So January 2026 ngayon. Fresh na fresh. Bagong bago. Straight from the factory. Sa kabila ay same sa kabila, Smart Edition. Connected sa Bluetooth, pwede. Ayos. Solid na solid kasi ang battery ni Watt Cycle. Yung build quality talagang hindi ka lugi sa binili mo. Tapos dito sa itaas, ayan din, pare-parehas din naman. Tapos meron siyang takip dito. Ito yung positive, ito naman yung negative. Ayan. Tapos meron siyang bitbitan. Itong bitbitan kasi pwede siyang tanggalin. Mabubunot dito sa kabila. So kung ayaw nyo may ganyan, di pwede lang tanggalin. Okay.
Ito guys, ay meron siyang tatak dito, yun oh. Not recommended for starting car. Ayan. Iba po kasi ginagamit sa pangsasakyan. Ayan, iba rin yung ginagamit sa mga pang solar. Yung ginagamit kasi sa pangsasakyan ay mabilis ma-charge at mabilis din ma-discharge. So naka-design sila sa mga panghintuan, takbuhan, biglang hinto, biglang ano. So hindi matatagalan ng charging. Pero ito kasi ay talagang iba kasi yung ginagamit sa solar at iba yung ginagamit sa sasakyan. Okay. Siya nga pala guys, baka may magtanong kung anong battery chemistry nito. Ito po ay lithium iron phosphate. Isa pang maganda dito sa battery ni Wattcycle guys ay meron siyang 15,000 cycle. So kung i-divide natin yan in 360 days, kaya niyang tumagal into 41 years. Oh my god. Buhay pa ba ako nun? Ayan, sobrang tagal ng battery na to. Grabe, 40 years kamo na lang. Sigurado, senior citizen na ako nun. Diba? So ang lupit guys, kasi nga ang ginamit nilang cells dito ay grade A+. Ang lupit ano. Tapos, ang binibigay pang warranty ni Wattcycle dito sa kanilang battery ay 5 years warranty. So para sa may interested na bumili ng ganitong battery ni Wattcycle, available in Lazada at Shopee, yung 100 Ah at 314 Ah na 12 volt at 24 volt. So sa 24 volt, ito guys ay 24 volt 100 Ah, ang price niya guys ay 29,000, mahigit. Tapos yung 12 volt na 100 Ah ay 13,000. So nakikita niyo naman sa screen. Tapos yung 314 ay ang price niya is 37,218 pesos. So murang-mura lang mga boss, available in Lazada at Shopee. Ayan, so ngayon ay pupunta tayo sa kanyang app. So para mapasok niyo yung kanyang mga settings, makita niyo yung kanyang mga status, ganyan, yung state of charge. Kaya wala kayong nakikita dito ng mga display kasi nga ay pwede na siyang i-connect into Bluetooth. So i-download nyo lang yung Wattcycle sa Play Store at ma-access nyo na yung kanyang Bluetooth. So guest mode tayo. Guest lang muna tayo. Then connect natin yung kanyang Bluetooth. Yun guys. So dito kahit hindi mo na kailangang i-test ng tester, makikita mo na yung kanyang status. So ayan, nasa screen. Ayun, so dito ang kanyang state of charge ay nasa 87%. So ang kanyang voltage ay nasa 13.35 volts. So pwede mong patayin yung kanyang charging MOSFET. Ayun, so wala na siya, hindi na siya magcha-charge. So mas maganda i-on natin. Iyon. Tapos yung kanyang discharge. So ang gagamitin natin sa ating inverter, yan pwede natin patayin dito. Wireless. And makikita natin dito yung kanyang ampere, discharge at charging. Tapos yung kanyang watts. Meron pa siyang temperature display. Okay, so dito meron siya sa Bluetooth. Meron din siya sa dashboard, my device. So hindi pa tayo nakapag-login. Next time. Tapos dito meron yung user information. So hindi pa tayo naka-login ulit. Settings dito. Ang isang nagustuhan ko dito kay Wattcycle ay binuksan niya lahat. Parang binigay niya sa iyo lahat yung authority. Wala siyang password. So yun ang maganda dito. So kahit sa naka-guest mode ka lang, ma-access mo lahat ng kanyang parameter. Diba? So dito pwede mong iset. Yung iba kasi na battery na pwede i-connect sa Bluetooth, nilimit nila yung access. Dito pwede mo i-access max charge 410, maximum charge niya ay 14.6. Pwede mong baguhin. Maximum charge current nasa 210. So nakalagay dito 0 to 600 ampere. Ang lupit ano. Yun yung kanya scoop. Tapos yung maximum temperature. Ano pa yung discharge, minimum discharge ay voltage niya ay nasa 10 volts. So okay na yan. Naka 90% DOD yung kanyang discharge. Then
Yung kanyang discharge current ay nasa, pwede mo rin iset 0 to 600 ampere ang taas. Okay, so pwede rin siya i-connect into parallel. Meron siyang ano dito, parallel mode. So malamang ay magko-communicate yan kung sakali sa mga ipaparallel mong battery, kung sakali. Kasi ngayon kanyang balance current, yun yung kakatakot dito. So pag inopen mo siguro yan, bahala na siya. Okay? Yun ang nagustuhan ko dito. Tapos may factory data reset. Ayan, wala siyang nilimit dito. Nasa sa'yo na kahit na guest mode ka lang. Balik tayo sa dashboard. So ayan, so pwede mo pang baguhin yung kanyang pangalan. I-rename mo. Kunyari Juan de la Sag, so pwede. So yun yung maganda dito. And may konting comment lang ako dito mga boss. Ayan, para nasa neutral lang tayo. So sa ngayon kasi ang mga battery kasi ay meron na silang mga circuit breaker at pwede na rin siyang i-off kumbaga yung kanyang BMS. Dahil nga meron siyang Bluetooth, hindi lang natin masabi kung baka magkaroon ng maghang yung kanyang Bluetooth at hindi na natin may connect. So para sa akin siguro dapat sana meron siyang switch off. Yung mismong BMS sanang may off na natin. Okay lang sa akin na wala siyang display. Kasi nga meron naman na siyang app So pwede sana nating patayin yung kanyang BMS bukod sa pwede nating patayin dito sa kanyang sa kanyang app. Meron pa sana switch dito para sakali Yung malalaking battery kasi ay merong ganon. So consider na rin kasi to mataas yung kanyang capacity. So para sa akin siguro dapat siguro naman na yung mga 12 volt meron na rin siyang physical switch dito. Kahit wala ng circuit breaker kasi guys sa akin tamad maglagay ng circuit breaker. Para kahit pa paano yung circuit breaker kasi para sa akin kahit hindi na ako maglagay. Kasi nga dito pwede nating i-preset yung kanyang current, discharge current. So safe naman. Kapag naabot niyan magka-cut off yung BMS. So para sa akin siguro mas maganda meron na siyang switch off dito. Yung maliit lang kahit nakatago. Side ganon. So para safe pwede nating i-reset yung kanyang BMS. Kahit hindi natin i-reset yung kanyang yung kanyang usage ng kanyang cycle. Okay lang 'yon. So yun lang naman. Pero lahat-lahat yung kanyang build quality matibay. Yung kanyang capacity okay na okay sa akin yan. Talagang sulit na sulit. 'Di ba? Ito na siguro guys ang masasabi ko na battery na ginawa na almost perfect kasi nga aabot siya ng 40 years yung kanyang life cycle. Grabe, sulit na sulit yan guys. Kung naghahanap kayo ng matagalan na battery, solid na solid at sulit yung kanyang cells kasi nga grade A yung kanyang battery. So ito na siguro may re-recommend ko sa inyo. Ayan, matibay, quality loob. Ito siguro guys hindi na natin iti-tear down kasi nga meron akong binuksan na 100 AH na 12 volt. So sapat na siguro na proof na maganda yung kanyang cells and maganda yung kanyang battery. And isa nga pala guys na may dadagdag ko, baka malimutan ko. Ang mga battery nga pala ni Wattcycle ay waterproof. So kahit mabasa dito, mabasa dyan, kaya pala sobrang hirap nung binuksan ko kasi talagang waterproof siya. Kahit na mahulog siya sa tubig, mabasa, masaboy ng tubig, so hindi mapapasok sa loob. Kaya napakahirap niyang buksan. Kaya hindi ko na siya bubuksan kasi masisira yung kanyang casing. Sayang naman. So para sa mga interested na bumili ng battery ni Wattcycle, yung ganito, yung 314AH na 12 volt or yung 24 volt na 100AH. Available in Lazada at Shopee. Nasa description box yung kanyang link. And yung kasama nga pala sa loob ng box ay set ng tornilyo at yung kanyang cap. Yan, ito. So meron siyang kulay. So ilalagay natin din So kung pula siya, pula rin yung ating tatakip. Yun At ito ay i-charge ko siya ulit. Dadagdagan ko yung laman. And on the next video, ito ay matagal, grabe. Abutin siguro to ng 3 araw yung capacity test. Kasi hindi tayo gagamit ng inverter to avoid na mataas yung kanyang losses. So direct yung gagawin natin.
So yun yung ating gagawin next video. For now is unboxing, tapos initial impression. So maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Mandilisag. And next time ay capacity test. Ingat.